Nagkamali ako nang iwanan ko tong lupang ito. Dahil ayoko magkagulo tayo. Kung ganun bakit hindi na lang kayo sumama sa akin? Madidisgrasya lang kayo kapag tumuloy pa rin kayo. Anak ng... Ano ba kayong dalawa? Mga aswang din kayo? Hindi nasusukat sa dugo ang pagiging pamilya. Napatunayan ko yan dahil ako mismo. Nakaranas ng pang-aargabyado mula sa mga taong kadugo ko. Minsan, kung sino pa ang hindi natin kamag-anak, sila pa yung mas may inisyatibong tumulong sa atin sa kabila ng sitwasyon nila sa buhay. Magandang araw po sa inyo, Miss Clark at Sir Jay. Nais ko lamang pong ibahagi ang naging karanasan ng buo naming pamilya noong 2018 at 10 taong gulang pa lamang ako noon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mikoy. At ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Roger! Margie! Tao po! Roger! Diosdado? Bakit ho? Wala po dito si tatay Nasa sakahan po. Yung nanay mo, nandyan ba? Abay, kanina pa ako natawag ng tawag dito. Wala naman sumasagot. Pasensya na po, Chong. Nasa palengke po kasi sila nanay at saka si Kuya Ronnie Pero kanina pa naman po sila umalis. Baka po pabalik na rin po yun. Basta. Ang sabihin mo sa nanay at tatay mo, kailangan ko sila makausap. Babalik ako mamayang hapon dito, maliwanag ba? Saka sabihin mo sa mga magulang mo, magbalot-balot na kayo ng mga gamit nyo. Dahil mamaya pagbalik ko dito, dala ko na ang titulo ng lupa na nagpapatunay na ako na ang bagong nagmamay-ari ng lupang kinatitirikan ng bahay nyo. Po, pero kinanay at tatay po itong lupang to Wala kang alam dahil isa ka lamang uhuging paslit. Kaya pwede ba? Tandaan mo na lang yung sinasabi ko sa'yo at sabihin mo yun sa magulang mo. Nakakaintindihan ba tayo? O siya, sige na. Aalis na ako at marami pa akong gagawin. Kunotang noong sinundan ko na lamang ng tingin ng pinsan ni tatay na si Diosdado. Sa mga pinsan kasi ni tatay na nakilala ko na, sa kanya lang talaga ako pinaka naiinis. Masakla pa dahil kung sino pa ang masama ang ugali. Siya pa ang nasa malapit sa amin at nasa iisang kapitbahayan lang. Ang iba kasing mga pinsan ni tatay, kung hindi nasa ibang probinsya ay nasa syudad naman. Papasok na sana ako sa bahay noon nang dumating naman si nanay at Kuya Ronnie. Kunot din ang noon ng kuya ko habang nakatanaw sa nooy papalayo ng si Diosdado. Mikoy, si Diosdado yun, di ba? Ano daw sadya niya? Ay, nako, Ronnie. Tara na muna at pumasok muna tayo sa loob. Ang bigat nitong mga dala natin, Saka sigurado naman akong tungkol na naman yan sa lupa. Tama po kayo, Nay. Ang sabi po niya, sabihin ko raw po sa inyo, nasa kanila daw po yung katibayan na siya raw yung may-ari ng lupa natin. Akin na nga po yan, Nay. Tulungan ko na po kayo. Nako, salamat anak, ha. Ronnie, anak, ipasok mo na yung bigas. O sige ho, Nay. Pero napakaganid talaga na matandang yun. Uugod-ugod na siya pero kung makakamkam ng lupa, akala niya madadala niya yun sa kamatayan niya. Pwede naman po niyan dalayin yung lupa, kuya baka kung dito siya ililibing, pwede pa. Pero yung dadalayin niya, sus, wag na lang siyang gumamit ng kabaong kung ganun. Kita niyo naman po yung kuko niya, di ba? Puro lupa yun. Kapag hindi niya yung pinapalinis hanggang sa mamatay siya, madadala niya talaga yun sa libingan niya. Loko ka talagang bata ka. Ang dami mo talaga alam. Totoo naman po yun, kuya At saka nga po pala, Nay, sabi po ni Diosdado, mag-impake na daw po tayo. Babalik daw po kasi siya mamaya ditong hapon at dadalhin niya yung titulo ng lupa na nakapangalan na sa kanya.
Walang ya talaga yung si Kuya Dado. Kahit kailan napakasakim niya. Hindi pa ba siya nakukontento sa mga lupang kinamkam niya sa mga kapatid niya? Pati pamana ng lolo niyo sa tatay niyo kukunin pa niya. Hindi siya makapaghintay na makabayad kami sa mga utang namin sa kanya. Kaya pilit niyang kinukuhang hindi naman talaga para sa kanya. Ay, nako. Hayaan niyo na lang po, Nay. Gumawa na lang tayo ng paraan. Mababayaran din natin yung mga utang natin kina Tio Dado. Kalma lang po tayo. Makakasama po kasi sa inyo yung sobrang stress eh. Ay, nako. Nakakainis lang kasi talaga, anak eh. Nung sila yung nangangailangan, tinulungan naman natin sila. Pero ngayong nung tayo ang walang-wala, inaapakan lang nila tayo na para bang hindi nila tayo kaano-ano. Bakas ang lungkot sa mukha ni Nanay at Kuya Ronnie noon. Niyakap na lang ni Kuya Ronnie si Nanay para gumaan naman kahit paano ang pakiramdam nito. Ngunit mas lalo lang naiyak si Nanay nang magsimula ng hagurin ni Kuya ang likod niya. Sa mura kong isipan, hindi ko pa alam kung anong dapat na maging reaksyon sa mga nangyayaring yun sa amin. Ang tanging nasa isip ko lang, paano kung palayasin nga kami ni Tio Dado? Saan kami pupulutin noon pag nagkataon? Pagdating nga ni Tatay kinahaponan, sinabi sa kanya ni Tatay ang tungkol sa pagpunta ni Tio Dado sa bahay namin ng umagang yon. Ano? Sinabi niya yung kay Mikoy? Habay, nasobrahan yata sa paggaganid yung Kuya Dado ko ah. Ano akala niya sa atin? Hayop na basta na lang itataboy? Yun na nga, mahal. At sa bata niya pa talaga sinabi yun. Ay, kung alam ko lang na magiging ganito yung buhay natin dahil lang dyan sa pagkakautang natin sa kanila. Hindi na lang sana ako lumapit at humingi ng tulong sa kanila nun. Para tayo ibang tao kung ituring nila. Kuya, ano po mangyayari sa atin? Aalis na po ba tayo dito sa bahay natin? Uy, muna maingay. Nakikinig pa ako kila Nanay at Tatay. Di ba kuya, sabi mo bawal makinig sa usapan ng iba lalo na kapag matatanda sila? Importante naman to. Saka hindi lang naman sila Nanay at Tatay yung gumagawa ng solusyon sa problema natin eh. Malaki na ako. Pwede na ako magtrabaho kung gugustuhin ko. Kaso, gusto ni Nanay at Tatay na makatapos ka ng kolehiyo eh. Mas makakahanap ka daw ng mabuting trabaho kapag may natapos ka. Bah, magsalita ka parang magkaedad lang tayo ah. O sige nga, ano pangalan mo? Yun nga kuya. Kailangan may natapos ka para makakuha ka ng magandang trabaho. Mikoy, ikaw nga, umamin ka nga sa akin. Guro ka ba sa past life mo? Guro? Paano naman ako magiging guro? Hindi pa nga ako nakakatapos ng elementary. Hindi ba't magiging guro ka lang kapag nakatapos ka na ng koleyo at makapasa ka ng licensure exam? No, ibang guro naman yung tinutukoy mo eh. Ang ibig sabihin ng guro, as in expert. Halimbawa, expert ka sa mga usaping love life. Love guru ang tawag sa'yo nun. Yung mga ganun ba? Ganun po pala. Naputol na lang ang pag-uusap namin ni Kuya nang bigla na lang may kumatok sa pinto ng bahay. Mabibigat yon at mabilis. Maya-maya lang, nagsusumigaw na si Tia Anita sa labas kasama si Tio Dado. Kaagad naman kaming napalabas sa kwartong pinagtataguan namin ni Kuya. Maging si Nanay na nakaupo nun sa harap ng lamesa. Kaagad na napatayo dahil sa pambubulabog ng mag-asawa. Sandali lang. Diyan lang kayo. Ako na magbubukas ng pinto. Roger! Margie! Alam ko nandiyan kayo sa loob ha? Abay harapin nyo kami, lumabas kayo dito. Oo na, sandali lang. Eto na, bubuksan ko na. Oh, kayo. Makakalabog naman kayo. Parang gusto nyong gibain tong pinto ng bahay ko ah. Abay, ano naman kumagiba ako tong sagabal na pinto na to? Total, aalis naman kayo dito eh. Walang aalis dito, Kuya Dado. Dito lang kami ng pamilya ko dahil bahay namin to. At lupa namin ang kinititirikan ng bahay na ito.
Ngayon, maaari na kayo umalis. Dahil kahit anong gawin nyo, dito lang kami sa bahay namin. Wala kayong karapatan na kunin sa amin ng basta-basta lang to. Abay, ang kapal din naman talaga ng mukha mo, ano Roger? Hindi na nga kayo makabayad sa mga utang ninyo sa amin. Ang lalakas pa rin ang loob ninyo. Umalis na kayo dahil sa amin ang lupang to. Naisali na sa pangalan namin ang titulo kaya wala na kayong magagawa. Kayo yata dalawa yung makapal yung mukha Lalo ka na, Ate Anita. Abay, kung tutusin, sapit ka lang naman sa pamilyang to Pero kung makaakto ka, parang ikaw pa yung may karapatan sa mana namin. At para sabihin ko sa inyo, kahit hindi ako nakatapos ng high school, may alam pa rin ako. Hindi ako ganun kamangmang tulad ng inaasahan ninyo. Ba't sumasagot ka ba talaga? O siya, sige. Dahil pinsan naman kita at naaawa ako sa'yo, hahayaan kita maghanap muna na malilipatan ninyo mag-anak. Abay, Kuya Dado naman. Nabilog na ba talaga ng babaeng to ang utak mo? Hindi mo ba talaga kami kinikilala bilang mga kamag-anak mo? Kuya naman, maawa ka sa amin. Wala kami malilipatan. Wala kami maipambabayad sa renta. Ano naman ngayon? Pati ba naman yun po problemahin pa namin? Kayo nang bahalang maghanap ng ibabayad ninyo. Wala na kaming maitutulong sa inyo. Husto na yung utang nyo sa amin. Magkaiba naman ang tulong sa utang, Ate Anita. Ang pagtulong wala yung hinihiling na kapalit. Ay nako, kahit ano pang sabihin mo, ganun pa rin yon. Naipagamot nyo naman si Mikoy, hindi ba? Kung hindi ba namin kayo pinautang, makakabayad ba kayo sa ospital? Hindi, di ba? Kaya ibig sabihin, tinulungan namin kayo na mabayaran yung mga gastusin ninyo sa ospital. At sa laki ng halagang yon, sino namang hindi maniningil, aber? Hindi pinupulot ang pera, Margie. Kaya dapat lang nabayaran ninyo yon. Hindi na nakatiis nun si Kuya Ronnie sa panonood lang sa sagutan ng apat. Kaya naman kahit hindi kami pwedeng makisali sa pag-uusap nila, lumapit si Kuya saka pumagitna sa kanila. Iniharang niya ang sarili niya kina nanay at tatay. At doon ay inis ngunit may galang pa rin siyang sumabat. Pasensya na ho kung nagkaroon man kami ng utang sa inyo. Akala ho kasi namin pamilya tayo dito Kaya umaasa kami maintindihan nyo kami pero nagkamali kami. Pero hayaan nyo. Gagawa ho ako ng paraan para makabayad sa inyo kahit paunti-unti. Bigyan nyo lang ho kami na sapat na panahon. Nako, ano ba naman yan? Ang dami pang sinasabi. Alam naman nating lahat na hindi nyo kayang bayaran yung 10,000 na yon. Yung ibinayad namin sa pagpapa-ospital dyan sa kapatid mo. Bakit ba hindi ka nalang magising sa realidad na mga dukha kayo at wala kayong kakayahang makapagbayad ng ganung kalaking halaga? Grabe naman ho kayo magsalita sa amin Kung makapamata kayo, parang hindi rin kayo nanghingi ng tulong sa amin dati. Halos maglumuhod na nga kayo sa lupa para lang makairam ng pera kay tatay na ang sabi nyo, ipambibili nyo ng bigas pero ang totoo, pinansugal nyo lang naman pala. Kung hindi pa kayo nakita hindi pa namin malalaman na ginagasta nyo lang sa walang kwentang bagay yung pinaghirapan ni tatay. Pinabayad ho ba kayo? Hindi, di ba? Bakit? Sino bang nagsabing wag na lang naming bayaran yon? Hindi ba't kayo naman? Kaya bakit nyo pa kailangang isumbat sa amin ang bagay na yon? At isa pa, matagal na yung nangyari. At ano pa bang nalalaman mo? Kung ako sa'yo, iho, atupagin mo na lang yung pag-aaral mo nang makaalpas naman kayo kahit papano. Hindi yung nakikisaw-saw ka sa usapan naming mga matatanda. Sasabat pa sana si Kuya Ronnie kung hindi lang siya pinigilan ni tatay. Si nanay naman, nanghihinang napaupo na lang sa silya, saka napatakip sa kanyang muka. Kita ang galit sa kanilang mga muka. Pero si tatay, nakatiimbagang lang at halatang nagpipigil. Ako naman, nilapitan lang nun si nanay saka siya niyakap. Ano? Payag ka na ba, Roger? 1 linggong palugit para sa utang mong 10,000. Mabait pa ako niyan Dahil bukod sa wala na nga ako idadagdag na interes, hindi ko pa sinali yung butal doon sa binayaran ko sa ospital. Kapag kayo hindi nakabayad hanggang Sabado, pasensyahan na lang tayo,
Pero kailangan nyo na talagang lumayas dito. Pero, saan naman ako kukuha ng ganong kalaking halaga sa loob lang na 1 linggo? Kuya Dado, alam mo naman sapat lang yung pangkain at pambaon ng mga bata. Yung nakukuha ko sa... Ay nako, hindi na namin problema yon. Magbayad kayo kung gusto nyo pang manatili dito. Tapos ang usapan. Nang makaalis na sina Tio Dado at Tia Anita, marahas na lang na napabugan ng hangin si tatay, saka saglit na napatingala. Subalit hindi pa rin nakaligtas sa paningin ko ang isang butil ng luhang dumaloy mula sa mga mata niya noon. Pakiwari ko, nahihirapan na rin talaga siya sa sitwasyon namin. Pero bilang padre di pamilya, sinisikap niya pa rin maging matatag para sa amin. Narinig ko pa nga si kuya noon na nagsasalita habang pumapasok sa kwarto namin. Kakainis! Darating din yung araw na silang dalawa rin maglulumuhod sa harapan natin para humingi ng tulong. At kapag dumating yung araw na yun, hindi ko sila tutulungan. Maramdaman man lang nila yung panggigipit na ginagawa nila sa atin. Nang dumating naman ang araw ng Sabado, wala pang naiipon si tatay ni 1,000 na dapat ipambabayad kay Tio Dado. Nadatnan ko na nga lang si nanay noon na umiiyak habang iniimpake ang mga damit namin. Si tatay naman, nakaupo lang sa sala at halatang problemado. Tay, pakiusapan na lang po natin si Tio Dado. O di kaya pumunta tayo sa barangay para humingi ng tulong. Hindi naman ho tamang manahimik lang tayo gayong ginigipit tayo masyado ng mga ganid na mag-asawang yun. Buo na ang desisyon ng Tio Dado mo. Pero hayaan mo anak, susubukan ko siya kausapin. Roger! Roger, buksan mo itong pinto! Oh, Kuya Dado, magkape muna tayo. Tara dito sa loob. Hindi na kailangan. Nandito lang naman ako para kunin yung bayad nyo. Pakibilisan lang at may gagawin pa ako sa bahay. Mag-iinuman pa kami ng mga amigo ko. Yun na nga ho, Kuya Dado. Wala ho kaming naipon na pambayad. Tingnan mo nga naman, oh. Ang lakas ng loob mo pero wala ka pala isasalita. Oh, bakit nandito pa kayo? Hala, bibit-bitin ko pa yung gamitin nyo para lumayas kayo. Simula ng araw na to, ako na ang may-ari ng bahay at lupa na to. Pero, Kuya Dado... Hoy! Ronnie, anak! Kuya! Halos mawalan ng balanse noon si Tio Dado dahil sa lakas ng suntok ni Kuya Ronnie sa mukha niya. Nagdugo pa nga ang bibig nito at inis na napadura. Matatalim ang mga tinging ipinukol nito kay Kuya at parang may kinakapa sa gawing likuran niya. Hindi ako makagalaw nang makitang isa yung barel. Aray ko! Punyemas ka talagang bata ka! Bakit mo ako sinuntok? Para magising ka sa kaibangan mo! Kala mo ba hindi kita isusumbong sa kinaukulan na panggigipit mo sa amin? Ipapupulis kita kahit tsuhin ba kita? Sige, gawin mo! Gawin mo na magkaalaman na tayo dito! O ano? Bakit nalalaki masyado yung mga mata mo? Ngayon ka lang ba nakakita ng ganito? Kuya Dado, huwag na pakiusap. Ibaba mo yung baril mo. Bata lang si Ronnie at hindi niya sinasadya masapak ka. Hayaan mo kakausapin ko siya. Abay dapat lang, Roger. Pero aalis kayo ultimo mismo ng bahay na to. Dahil kung hindi ako mangingiming butasan yung mga bungo nyo isa-isa. Babalik ako dito At pagbalik ko, dapat wala na kayo dito. Entiendes? Dahil ayaw na ni tatay ng gulo, minadali niya na nga kaming mag-empake. Mugto ang mga mata ni nanay habang naglalakad kami papunta sa sakayan ng tricycle, yung maghahatid sa amin sa terminal sa bayan. Si Kuya naman, panay ang pagbuntong hininga na animoy may malalim na iniisip. Kuya, ayos ka lang ba? Ano sa tingin mo?
Sa sitwasyon natin ngayon, ayos pa bang matatawag to? Para sa akin, opo. Kasi hindi tayo nasaktan ni Tio Dado eh. Buhay pa tayo at binigyan tayo ng pagkakataon na makapagbagong buhay. Kung sa bagay, may punto ka naman. Ang dami mo talaga alam, no? Halika nga rito. Saan na tayo pupulutin ito ngayon, mahal? Wala tayong ibang matutuluyan. Huwag kayong mag-alala. Kapag nakarating tayo ng Esperanza, maghahanap tayo ng bahay na marerentahan. O di kaya doon tayo kina Auntie Fatima. Ay, nako. Bakit ba kasi tayo binigyan ng ganung kamag-anak eh? Walang awa sa mga gipit na tulad natin. Nakatikim lang ng ginhawa, akala mo mga kung sino na. Iba kasi talaga ang nagagawa ng pera, mahal. Kaya nagagawa nilang kayanin tayo. Kasi nga, walang-wala tayo ngayon. Kita mo nga 500 lang ang laman ng pitaka ko. Nako, hindi na to kakasya kapag kumain pa tayo. Pareho na lang kaming napatahimik ni Kuya noon nang marinig namin ang usapan ni nanay at tatay. Nagkatinginan pa kami na para bang alam namin ang nasa isip ng isa't isa. Sa totoo lang, pinalaki kami ng mga magulang namin na huwag maghanap ng wala. Kumbaga, kung ano lang yung ihain sa harap namin, yun lang ang kakainin namin. Hindi kami mapilit lalo na kapag alam naming walang-wala talaga kami. Tulad nga nung mga oras na yon. Nang makasakay na kami sa tricycle, kaagad naman kaming nagpahatid sa terminal kung saan naroon ang sakayan ng bus na dadaan sa Barrio Esperanza. Paano na pala yan, mahal? Kung wala na pala ron sina Auntie Fatima. Alam mo namang ilang taon na rin mula nung huli nating reunion. Buhay pa nun si Tatay Fidel. Ay nako, hindi ko rin alam, mahal. Pero wag muna natin isipin yon. Ang mahalaga, ligtas tayo nakalis sa bahay natin. Pasasaan ba't iikot din yung kapalaran natin? Darating yung araw na sila naman yung mapipilitan lumayas sa bahay nila. Ang layo naman ng lilipatan natin kapag nagkataon, tay. Ibig sabihin, kakailanganin din po na mag-transfer ako ng school. Alam naming mahirap, anak. Pasensya ka na. Pero wala naman tayong magagawa eh. Sayang. Last year ko na rin naman sana ngayon sa senior high. Pal talaga kasi yung dalawang matandang yun. Kung kailang pabalik na sa lupa, saka pa na isipang maging ganid. Imbis na mas lalo silang bumaliktad pa eh. Anak, huwag ka magsalita ng ganyan sa kanila. Kahit gaano ka pa kagalit sa kanila, huwag mo mawawalain yung respeto mo sa kanila. Saka, ayan nakikinig yung kapatid mo. Dapat ikaw yung maging huwaran niyan. Totoo lang naman kasi, tay. Saka hindi naman po binibigay ang respeto ng basta-basta lang. Lalo na kung sila mismo. Hindi naman ka-respeto yung mga yun eh. Ronnie, anak, tama na. Nakikinig ang kapatid mo. Tahimik lang akong nakikinig sa kanila noon. Kahit pag gustong-gusto ko nang sumabat ay pinigilan ko pa rin ang sarili kong bibig. Takot kasi akong mapagalitan noon, lalo na sa harap ng maraming tao. Ako pa naman yung tipo na ayaw na napapahiya. Pasakay na sana kami sa bus noon, nang bigla namang may isang batang mabilis na tumakbo papunta sa direksyon namin. Nabunggo niya pa nga si tatay noon at muntikan pang mabuwal kung hindi lang ito nakabalanse. Ni hindi nga man lang nag-abalang humingi ng tawad yung bata. At saka tumalilis na patakbo sa kung saan. Lokong bata yun ah. Ang lawak ng daan pero dito pa talaga napiling tumakbo. Ay nako. Ang sama na ugali nun. Hindi man lang humingi ng pasensya sa'yo, tay. Hayaan mo na. Hindi naman ako napaano. Kaya ayos lang yon. Talaga ho ba, tay? Ayos lang kayo? Oo, ayos lang ako. Ay nako, mga bata talaga ngayon. Napakagagaslaw kumilos. O siya, tara na't baka maiwan pa tayo ng bus. Maayos naman kaming nakasakay noon. Mahigit kalahating oras na rin ang ibiniyahe namin noon nang kunin ng konduktor ang pamasahe namin.
Pero sa kamalas-malasan, hindi makapa ni tatay sa bulsa niya ang kanyang pitaka. Napakamot na lang sa ulo ang konduktor nang malamang nawawala ang pitaka ni tatay kung nasaan ang pamasahe namin. Anong nawawala? Hindi ba pinakita mo pa nga sa amin kanina yon? Paano naman mawawala? Nakita ko nga sinuksok mo pa dyan sa bulsa mo. Diyan sa likuran ng pantalon mo. Inay, hindi naman po sanang bibintang ako pero tingin ko yun yung batang bumangga kay tatay kanina. Hala, oo nga po, Nay. Pansin niyo po yun? Hindi siya namansin kanina pagkatapos niya mabunggo si tatay. Kasi nga kinuha niya yung wallet mula sa bulsa ni tatay. Kaya tumalis siya kagad bago pa siya mabuking. Ay, buwisit, walang ya. Paano na tayo nito ngayon? Pre, pasensya na ha. Nadukutan kasi kami. Nadali yung pamasahe sana namin. Baka pwedeng paabutin mo na lang kami hanggang sa bayan. Pero sa kamalas-malasan ay hindi kami pinayagan ng konduktor. Kaagad niyang pinara ang bus noon at natsyempohan namang nasa isang hindi mataong lugar pa kami pinababa. Hindi kami pamilyar sa lugar na yon. Sa kabilang bahagi ng kalsada ay hindi kataasang bangin, habang sa kabila naman ay masukal na gubat. Nahihiya pa ako noon dahil halos lahat ng mga mata ng mga pasaherong kasabay namin nasa amin ang tingin. Wala tuloy kaming pagpipilian noon, kundi ang lakarin na lang ang natitirang distansya patungo sa susunod na bayan. Ay, nako. Pasensya na kayo ha. Hindi ko talaga inaasahan yung kahuli-hulihang pera natin na natitira. Nadekwat pa na isang bata. Wala kang kasalanan, mahal. Talagang sinusubok lang tayo ng buhay kung gaano tayo katatag sa mga hamon niya. Saan ba't lilipas din to? Makakaraos din tayo. Inay, tay, pwede po bang magpahinga muna tayo? Nakakapagod naman po maglakad eh. Mikoy, malapit na magdilim mo. Paano kung abutan tayo ng gabi dito? Wala pa naman mga ilaw dito. Madilim na, saka delikado. Baka mamaya biglang tumigil yung bandito tapos kunin tayo. Ano ka ba naman, Ronnie? Tigilan mo nga yung pag-iisip ng mga negatibong bagay. Hindi nakakatulong yan. Saka habang iniisip mo ang mga masasamang bagay na yan, hindi mo ba alam na mas lalo mo yung naa-attract? Attract po? Ano pong ibig sabihin nun, Nay? Ang ibig kong sabihin, anak, kung ano yung lagi mong naiisip, yun ang kadalasang nangyayari. Alam nyo, mas mabuti pang magdasal kayo kaysa mag-isip ng mga masasamang bagay tulad nun. Humingi tayo ng proteksyon at gabay mula sa Panginoon. Tama yun, nanay nyo. Saka makakarating din tayo sa bayan. Kaunting tiis na lang, mga anak. Kapag nakarating na tayo na esperansa, makakakain na tayo ulit. Naaawa ako sa sitwasyon namin noon. Pakiramdam ko kasi para kaming pinagkakaisahan ng buhay at ng mga tao sa paligid namin. Pasudsud na nga akong naglalakad noon dahil ang bigat na talaga ng mga paa ko dahil sa pagod. Malayo-layo na rin kasi ang nalalakad namin. Pero parang walang katapusang kalsada yon at puro gubat pa ang nadaraanan namin. Hanggang sa isang matanda ang nakasalubong namin. Uugod-ugod na siya ngunit may mga bitbit pa siyang mga plastik na mukhang mabibigat pa. Nanay, saan ho kayo pupunta? Madilim na ho Tapos wala pa ho kayong kasama. Uuwi ako sa amin. Diyan lang naman ang bahay ko. Kayo, saan ang punta ninyo? Sa bayan lang ho sana Sa bayan? Abay, malayo pa yon. Aabutin kayo ng 8:00 kung tutuloy pa kayo. Diyos ko naman, mahal. Gagabihin pa pala talaga tayo nito. Wala pa namang mga ilaw sa gawing to. Baka madisgrasya tayo. Wala na ho kasi kaming pamibilian Wala na ho kasi kaming perang pamasahe. Nagkasabay-sabay ho yung kamalasan ng buhay namin ngayon.
Kung ganun bakit hindi na lang kayo sumama sa akin? Abay, delikado na talaga kung tutuloy pa kayo sa paglalakad. Saka tama ang asawa mo. Madidisgrasya lang kayo kapag tumuloy pa rin kayo. Nagkatingi na naman noon sina nanay at tatay dahil sa sinabi ng matandang babae. Maging kami ni Kuya Ronnie, ganun din. Marahil ay nag-aalangan din sina nanay at tatay na sumama sa matanda, lalo na't hindi pa naman namin siya lubusang kilala. Saglit na binalot ng katahimikan ng paligid hanggang sa tumighim si tatay sa kamuling nagsalita. Salamat na lang ho siguro, Nay. Baka ho kasi makaistorbo lang kami sa inyo kung tutuloy kami sa inyo. Istorbo nga ba? O baka naman natatakot lang kayo sa akin? Bakit? Mukha ba akong bruha? O di kaya aswang? Naku, hindi naman ho, Nay. Sadyang ayaw lang namin makaabala ng iba. Tama na hong kami na lang ang mamalasin. Baka kasi madamay pa ho kayo sa amin Ay, oo nga ho, Nay. Saka bibilisan na lang ho namin yung paglalakad namin para makarating kaagad kami. Hindi nyo ba alam na delikado ang lugar na ito? Kung mahal nyo pa ang mga buhay ninyo, magtiwala kayo sa akin. Unti-unti nang lumulubog ang haring araw ng mga oras na yon. Habang padilim, mas nagiging katakot-takot ang itsura ng lugar. Wala kasi talagang mga ilaw noon, kaya naman napakapit na lang ako sa laylayan ng damit ni nanay. Bahagya ko pa yung hinihila para pansinin niya ako. Oh, Mikoy, anak. Ano ba yun? Bakit? Nagugutom ka na ba? Nay, nagsisimula na po kasing dumilim Sumama na lang po kaya tayo kay Lola. Mikoy, anak. Makinig ka sa nanay, ha? Hindi tayo dapat basta-bastang sumasama kung kani-kanino lang. Kahit pa pinapakita niyang mabait siya sa atin. Hindi natin alam ang tunay na pakay niya sa atin. Kaya pakiusap. Hayaan mo ng si nanay saka si tatay ang dumiskarte dito, ha? Kung hindi talaga kayo kumbinsido na wala akong gagawing masama sa inyo, nasa sa inyo na yon. Ang akin lang gusto ko lang namang tumulong. Pero hindi ko naman kayo mapipilit kung talagang ayaw ninyo. Siya. Mauna na ako, ha, at paggabi na. Naghihintay na sa akin ang apo ko roon sa bahay. Sige ho, Nay. Mag-iingat ho kayo, ha? Ay, nako. Kayo ang dapat na mag-iingat at malayo pa ang lalakarin ninyo. Siya nga pala. Sakaling magbago ang mga isip ninyo, maaari naman ninyo akong puntahan. Diretsuhin nyo lang ang landas na ito at dadalhin kayo nito sa isang maliit na kubo. Sa gitna ng kasukalan na yan. Siya, mauuna na ako, ha? Halos sabay-sabay na napabuntong hininga sina nanay, tatay at Kuya Ronnie. Nang lamunin na ng dilim si Lola. Ni hindi pa nga pala namin natanong ang pangalan niya. At wala na kaming nagawa nun, kundi ipagpatuloy ang paglalakad dahil mabilis nang lumalatag ang dilim. Inilabas na lang ni na tatay at Kuya Ronnie ang dala nilang flashlight noon. Pero bigla na lang kaming napatigil nang makarinig kami ng alulong ng mga aso. Sunod-sunod yon at hindi lang sa isang aso nang gagaling ang mga yon. Parang 3 yata sila na nagsasalitan sa pag-alulong. Diyos ko naman, mahal. Nakakatakot naman yung mga alulong na yon. Hindi po ba? Sabi ng matatanda, kapag umaalulong yung aso, may mamamatay daw. Hoy, Ronnie naman, huwag ka nga magbukas ng ganyan topiko sa ganitong lugar. Pasensya na ho, tay. Teka, sandali lang. Parang may nakaharang sa daan, ho? Yung mga aso lang yan na umaalulong. Kalulubog pa lang ng araw kaya huwag kayo mag-alala. Sandali. Maghahanap ako ng patpat na pamalo sa ulo niyan. Pero, tay, normal po ba na pula yung mga mata ng aso?
Ano? Pula yung mata? Naku, oo nga, mahal. Alam kong nagliliwanag ang mga mata ng aso kapag natatamaan ng ilaw. Pero hindi naman dapat pula ang kulay nun. Diyos ko naman, mukhang kailangan na nating bumalik. Tara na ho. Bilisan na po natin. Ano kaya kung puntahan na lang natin si Lola? Mukhang tama ka, anak. O sige, tara doon. Pero tay, parang sumusunod sila sa atin, oh. Bilisan po natin. Baka mamaya tumakbo na talaga sila tapos lapain tayo. Diyos ko, tay. Kailangan na yata natin tumakbo. Parang bumibilis po yung lakad nila, oh. Mga anak, takbo na, bilisan nyo. Kailangan nating makaabot sa bahay na sinasabi ng matanda. Mauna kayo. Bilisan nyo. Teka ho, tay. Ano pong gagawin nyo? Basta tumakbo na kayo. Takbo! Nauna kaming tumakbo ni Kuya Ronnie noon, pagkatapos ay si Nanay. Nakasunod naman sa amin si Tatay. Pero mayat maya rin ang lingon niya sa mga aso na nooy parang kami nga talaga ang puntirya. Hanggang sa mas bumilis na nga ang pagsunod nila sa amin, kaya naman mas lalo pa kaming tumakbo. Muntikan pa nga akong madapa nun kung hindi lang nahablot ni Kuya ang damit ko. Ilang sandali pa, may natanaw akong kubo mula sa di kalayuan. May mga sulu kasi sa palibot nun, kaya nakita ko kaagad. Nay! Tay! Nandun po yung kubo, oh! O sige anak, bilisan nyo, humingi kayo ng saklolo. Tao po! Tao po! Lola, tulong! Pakiusap po, tulungan niyo po kami! Aba, kayo pala. Hali kayo. Pumasok kayo't bilisan ninyo. Mahirap na akong maaabutan kayo ng mga aswang na yan. Po? Aswang po? Naman, hindi naman po magandang biro yan eh. Hindi nagbibiro si Lola Carmen, Totoy. Totoo yung mga sinasabi niya na aswang yung mga asong yun. Asbo ang tawag sa kanila. Kaya mabuti na nga lang nakarating kayo kagad dito sa kubo namin. Sabay pa kami ni Kuya Ronnie noon na napalingon sa pinanggalingan ng boses. Isang babae ang nakita namin na lumabas mula sa likod na bahagi ng bahay. Nasa pakiwari ko ay ang kusina. Nang bumaling ako ulit kay Kuya, nakita ko kung paano siya mapanganga habang nakatingin sa babae. Maganda naman kasi talaga ang babaeng yon. Maputi, makinis at halatang malinis sa katawan. Nakapuyod pa siya noon at nakasuot ng maluwang na t-shirt at mahabang palda na bumagay talaga sa kanya. Kaya hindi ko rin talaga masisisi si Kuya kung mabighani siya kaagad sa babaeng yon. Shh! Kuya! Yung laway mo, tumutulo, oh! Loko, tumutulo ka dyan. Huwag ka nga exage. Miss Ganda. Ronnie yung pangalan ko, hindi Totoy. Saka magkasindad lang naman tayo, ah. Para naman akong bata niyan dahil sa pagtawag mo sa akin na Totoy. Umismid lang noon ang babae at hindi na umimik. Nang makapasok naman sina Tatay sa kubo, ay pareho silang hingal ni Nanay. Bahagya pa ngang nanginig ang mga kamay nun ni Nanay, kaya naman kaagad ko siyang nilapitan sa kaniyakap. Napapunas na lang nun si Tatay sa noo niya bago bumaling kay Lola Carmen. Oh, kumusta? Hindi ba kayo nasaktan ng mga asbo? Asbo ho? Ano naman ho yun? Yung mga asong humabol sa inyo kanina. Asbo ang tawag doon at isang uri yun ng aswang. Ano ho? Aswang ho? Abay, oo. Nay naman, huwag naman ako kayo magbiro ng ganyan. Totoo ang sinasabi ko, iho. Oh, tingnan mo. Hindi nila nagawang pasukin tayo rito, hindi ba? Bakit? Dahil takot sila sa apoy. Pare-pareho kaming hindi nakaimik noon dahil sa mga nalaman namin. Hindi kasi namin inaasahan na mararanasan pala namin ang makainkwentro ng aswang. Isang nilalang na sa paniniwala ng marami ay isang kathang isip lang o panakot sa aming mga bata. Napatighim na lang nun si Tatay saka napakamot sa ulo niya.
Marahil ay tinitimbang ang susunod na sasabihin. Kung totoo pong aswang yung mga asong yon, bakit nyo naisipang tumira dito sa gubat? Delikado para sa inyo ng apo mo. Puro pa man di kayo babae tapos wala kayo kasamang lalaki. Hindi nyo kami kailangang alalahanin ng apo ko. At may paraan kami para malabanan ng mga asbo na yon. Mabuti na nga lang at hindi kayo napano Abay, hayok pa naman ang mga aswang na yon at wala silang sinasanto. Oo nga po, Loli. Buti na lang nakarating kami kaagad dito sa kubo ninyo. Kundi, yari talaga kami. Oo nga po. Tapos nakakatakot pa sila, namumula pa yung mga mata nila. Siya, tama na yan. At hindi pa nga pala tayo nagkakakilala. Naku, oo nga ho pala. Ako nga ho pala si Margie at itong asawa ko naman si Roger. Tapos yung panganay namin si Ronnie. Saka itong bunso namin si Mikoy. Ako naman si Carmen. At ito naman ang apo ko na si Carmela. Nagagalak ako na makilala kayo. Matagal na ring walang nagagawing mga bisita dito sa amin. Aba, bagay na bagay yung pangalan Carmela? Parang tunog na pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Anong pinakamaganda ka dyan? Ikaw, wag mo nga akong binobola. Yung mga galawan na ganyan, alam ko na yan Totoo naman po na maganda kayo, ate. Oh, kita mo na. Bata na yung nagsabi Yung mga bata, hindi nagsisinungaling yan. Ewan ko sa inyo. Alam nyo, magkapatid nga kayo talagang dalawa, no? Pareho kayong bolero Wala naman pong halong biro yun, ate. Maganda po talaga kayo. Wag na po kayo kay kuya. Hintayin niyo na lang po ako lumaki para manligaw po ako sa inyo. Ang cute mo naman. Teka nga pala. Nga ulit pangalan mo? Uy, Mikoy. Anong binubulong-bulong mo dyan? Baka mamaya binibenta mo ako dyan, Mikoy po yung pangalan ko. Mikoy pala yung pangalan mo. Opo. Aba, para akong hangin dito na nagsasalita mag-isa. Palihim na lang akong natawa noon dahil sa reaksyon ni kuya. Kung yung iba, pinagtitripan ng mga kuya at ate nila. Ako naman, ako ang madalas man-trip sa aming dalawa ni kuya. Inaya pa kami noon ni na Lola Carmen na doon na maghapunan kasama nila. Kumukulo na rin talaga ang tiyan ko noon, pero hinintay ko pa rin ang desisyon ni nanay. Nakakahiya naman ho sa inyo, Nay Carmen. Makikisilong lang ho kami at makikitulog sa bahay ninyo. Tapos makikikain pa ho kami. Wala pa naman ho kami dalang kahit ano bukod sa mga damit namin. Naku, wala ho yun, Mang Roger. Masaya ho kaming nakakatulong. Kaya halina ho kayo sa hapag. Tsaka kanina ko pa hong naririnig na nagre-reklamo yung sikmura nitong si Mikoy Sigurado ho ako, nagutom kayo sa biyahe tsaka sa paglalakad nyo. Kung ganon, hindi na kami hihindi. At talagang gutom na nga kami. Hay, salamat. Makakakain na rin kami. Oh, Mikoy huwag ka masyadong matakaw. Hindi natin bahay to. Oo naman, kuya. Alam ko na po yun. Halina kayo rito. Nakahain na ang mga pagkain. Buti na lang talaga't marami ang sinain ko. Hindi nga ako nagkamali na susunod rin kayo dito sa bahay. Ipinahiram na muna sa amin ni Ate Carmela ang kwarto niya. At sabi niya ay doon na muna siya matutulog sa kwarto ni Lola Carmen. Hindi naman kasi malaki ang kubong yon. Pero sakto na sa isang maliit na pamilya. Wala ring papag ang kwarto at tanging banig lang na nakasapin sa nakaangat na kawayang sahig. Elevated kasi ang dalawang kwarto, kaya mas mataas siya kaysa sa sala. Bali kailangan mo pang umakyat sa hagdan na may 4 na baitang para lang makapasok sa kwarto nila. Nay, nakakatuwa naman po dito. Ang sarap po pala sa pakiramdam kapag nasa gitna ng gubat yung bahay na yun, no? Ang presko tapos langhap na langhap po talaga yung sariwang hangin.
Oo nga anak eh. Pero kahit gaano kagandang mamuhay sa ganitong lugar, mahirap pa rin. Dahil malayo to sa bayan. Tapos nag-iisa pa yata tong bahay na to dito sa gubat. Aba, nakakatakot. Sanayan lang yan, mahal. Pero ako, mas gusto ko na lang dito. Malayo sa tao. Mas malayo sa kapahamakan. Tignan mo, sariling pinsan ko, nagawa pa akong traidorin. Para sa inyo po, Nay, Tay, alin po mas nakakatakot? Yung mga asbo o yung mga taong katulad ni na Tio Dado at Tia Anita? Pareho. Pero kasi yung asbo, pwede mong patayin eh. Yung katulad nila Tio Dado mo, hindi pwede kasi labag yun sa batas. Ay, nako kayong mag-aama. Tama na nga yan. Huwag nyo na muna silang isipin. Ang mahalaga, walang nangyaring masama sa atin. Matulog na kayo't nang makapagpahinga na tayo. Napasarap ang tulog ko noon dahil nga malamig ang simoy ng hangin at presko sa pakiramdam. Para pa nga kaming naka-aircon noon, kaya naman kinabukasan. Kinailangan pa akong gisingin ni Kuya Ronnie para mag-agahan. Pupungas-pungas naman akong bumangon saka sumunod na sa kanya sa kusina. Nandun na rin noon si nanay at tatay pati na rin si Lola Carmen. Magandang umaga po. Magandang umaga rin, iho. Halika na't mag-aalmusal na tayo. Nasaan nga po pala si Ate Carmela? Nandun yun sa likod ng bahay. Nagdidilig ng mga pananim naming gulay. Ronnie, iho, pwede mo bang tawagin si Carmela para mag-agahan na? Syempre naman ho. Sandali lang po. Tatawagin ko. Umupo na rin ako noon sa tabi ni nanay. Isang mahabang upuan na gawa sa kawayan kasi ang upuan sa hapag. Nasa magkabilang side yon kaya tabi-tabi kami. Habang sa harap naman namin ay si Lola Carmen at paniguradong tabi mamaya sina Ate Carmela at Kuya Ronnie. Maya-maya pa, nauna nang pumasok si Ate Carmela at nakasunod naman sa kanya si Kuya Ronnie. Namumula pa ang pisngi ni ate habang si Kuya naman ay malawak ang pagkakangiti. Saan ka naman uupo? Doon ka na lang. Mikoy, dito ka sa tabi ko. Ikaw na yung maupo dito. Hala, parang tatabi lang eh. Masyado ka naman allergic sa akin. Hindi naman ako sipod para mangati ka. Mas lalong hindi naman ako higad, no? Sige na, Mikoy. Halika na dito. Tabi tayo dito. Grabe naman. Dinedma lang ako. Ronnie anak, maayos ka nga. Wala tayo sa sariling bahay. Baka mamaya mapalayas tayo ng wala sa oras eh. Hayaan mo na, Roger. Abay, ganyan talaga kapag nasa ganyang mga edad. Pero alam ko namang magkakasundo rin niyang dalawa na yan kapag naglaon na. Pagpasensyahan nyo na lang ho ang mga anak namin ha, Nanay Carmen. Makukulit lang ho kasi ang mga yan eh. Nay naman, ako makulit? Alam ko, bata. Bakit? Hindi ba? Hindi naman talaga eh. 18 na kaya ako. Bata pa ba yun sa inyo? Baka naman batang kaya makagawa ng bata. Aray ko naman. Grabe ka naman. Amazona ka yata eh. Ang sakit mo manghampas ah. Tumahimik ka na lang kasi. Kung ano-anong pinagsasabi mo eh. Napabuntong hininga na lang noon si nanay at tatay. Habang si Lola Carmen naman ay patawa-tawa lang at tila naaaliw pa sa dalawa. Ako naman, kumuha na lang ng pagkain at nagsimula ng kumain. Pagkatapos, nagpresenta akong maghugas ng mga kinainan namin. Si nanay at tatay naman, nagtimpla ng kape saka tumambay sa labas ng bahay. Si Kuya Ronnie naman ay inaasar pa rin si Ate Carmela at sinundan pa nga hanggang sa taniman ito ng gulay. Akala ko, magiging tahimik at maayos ang pagtira namin sa kubo ni na Lola Carmen noon. Pero nang sumunod na gabi, nagising na lamang ako sa malalakas at nakakatakot na alulong ng mga aso. Nay, natatakot po ako. Shh! Nandito lang kami anak. Huwag ka matakot.
Matulog ka na ulit at titigil rin yung mga yan mamaya kapag napagod sila. Pero, Nay, paano kaya kung hindi ordinaryo aso yung mga nasa labas? Paano kung mga asbo... Nay! Ayun, may mata po sa dingding, oh! Pula yung mga mata! Anak? Teka, anong ingay? Walang hiya. Ano yon? Tay, mga mata! Pulang mga mata! Saka naman kami nakarinig ng mga kalabog mula sa labas. Tunog na para bang may binabalibag na kung ano. Nawala na rin ang mga nakasilip na pulang mata sa may dingding na nakaharap sa likod ng bahay. At mas lalo pang lumakas ang mga alulong ng aso noon. Kaya naman mas tumindi rin ang kabang nararamdaman ko. Pakiramdam ko ay nanayo ang lahat ng balahibo sa katawan ko noon. Sa isiping hindi lang isa o dalawa ang asbo na nasa labas, kundi marami. Ngunit saka naman namin narinig ang boses ni na Lola Carmen at Ate Carmela. Wala kaming kasalanan sa inyo mga asbo, kaya umalis na kayo rito. Hindi kami papayag na magalaw ninyo ang kahit na sino rito sa bahay ko. Kapag hindi pa kayo tumigil sa binabalak nyo sa amin ng lola ko, papipilitan kaming daanin din kayo sa dahas. Umalis na kayo hanggat nakakapagtimpi pa kami. Dahil hindi ninyo magugustuhan ang gagawin namin sa inyo. Sa oras na kami na ang gumante. Kaya umalis na kayo. Teka. Nasa labas po yata sila Carmela at Lola Carmen. Saglit lang po. Pupuntahan ko lang po sila. Huwag na anak, dito ka na lang. Huwag ka nang makisali sa gulo nila. Hayaan mo siya, mahal. Hindi ko pinalaking duwag yung anak natin. Lalaki siya kaya kaya niya yan. Salamat po at naiintindihan niyo ko, Tay. Ako rin po, sasama po ako. Kung ganun, sasama na lang rin kami. Naabutan namin si Lola Carmela na nasa pintuan at nakatanaw sa labas. Habang si Ate Carmela naman ay papasok pa lang sa bahay at may dalang sibat. Nakita ko kung gaano kahaba ang buhok ni Ate Carmela noon dahil hindi yun nakapuyod. Lampas bewang yon kaya naman nagmukha talaga siyang prinsesa sa paningin ko. Ate Carmela! Ate, ano pong ginagawa niyo sa labas? Hindi po ba kayo natatakot sa mga asbo? Hindi, Mikoy. Bakit naman ako matatakot sa kanila? Alam ko kung paano sila kalabanin kaya wala akong dapat na ikatakot. Oo na, ikaw na yung matapang. Pero sana, isipin mo naman yung kaligtasan mo. Paano na lang si Lola Carmen kapag may nangyaring masama sa'yo? Ang OA mo Si Lola nga hindi ako pinapagalitan Tapos ikaw na hindi ko naman kaano-ano, tapos kakikilala ko pa lang. Pagsasalitaan mo ako ng ganyan? Yan kasi kuya Ayaw mo na lang hayaan si Ate Carmela. Ayan tuloy, basag ka. Ay, nako talaga kayong mga bata kayo. Huwag na kayong magtalot. Hindi naman dapat pagtalunan ng mga ganyang kaliit na bagay. Pero Ronnie, iho, salamat sa pag-aalala mo sa apo ko, ha? Huwag kang mag-alala. Sanay na kami sa pamumuhay namin dito sa gubat. Kaya kayang-kaya namin kalabanin ang mga asbo na yon. Tingnan mo nga at nagsipag-atrasa na ng labasin ni Carmela. Pero Lola Carmen, hindi pa rin ho dapat kayo magpakampante. Mahirap na humasal siyan. Sa bagay tama ka naman. Siya, bumalik na kayo sa pagtulog at hindi na babalik ang mga yon. Sana nga ho, Nay Carmen. Aba natakot nga ho kami ng mga bata kanina dahil bigla na lang may nakasilip na pulang pares ng mga mata sa dingding. Kung may sakit nga lang ho ako sa puso baka inatake na ako dahil sa sobrang gulat at takot. Hayaan niyo po, Aling Margie. Bukas na bukas po gagawa natin ng patibong niyang mga asbo na yan. Hindi kasi talaga sila titigil hanggat hindi nakakaganti sa amin ni Lola Ano? Gusto nilang gumanti sa inyo? Abay, bakit naman? May nagawa pa kayo sa kanila? Ay, hindi ko naman ho sinasadyang mapatay yung anak nila. Isang batang asbuho. Inatake niya ho kasi si Lola Kahit anong taboy ko sa kanya, ayaw niyang umalis. Kaya yun, napilitan na ho akong gamitan siya ng dahas. Hindi ko naman sinasadyang mapatay talaga yung batang yun. Ipinagtanggol ko lang naman ho si Lola Carmen.
At ayaw nila kaming tigilan. Ayaw nila kaming paniwalaan. Paulit-ulit at gabi-gabi silang pumaparito sa bahay. Umaaligid at nag-aabang para maghanap ng tamang pagkakataon na mapatay kami. Kasalanan din naman nila na namatay yung anak nila. Bakit kasi nila hinayaan maglagalag mag-isa? At saka hindi tinuruan na maganda asal. Abay kahit ako kakaltokan ko yung batang yun kapag nakita kong pumapatol sa matanda. Ganun talagang mga asbo. Hindi sila basta-basta pumapayag na maargabyado ni isa man sa mga kalahi nila. Kahit sila naman po talaga yung may kasalanan? Hanggat hindi nila nakikita, hindi sila naniniwala. Nung mga panahong yun, wala ni isa man sa kalahi nila ang nakakita kung anong ginawa sa akin ng batang yon. Kaya naniniwala talaga silang ako ang may kasalanan. Kaya nga kahit hindi man namin sinasadya yun, humingi pa rin kami ng tawad. Ang kaso, sarado talaga yung mga isip nila eh. Gusto lang nilang gumanti kahit pa hindi naman nila alam yung buong pangyayari. Kung ganun, kailangan nyo mag-ingat. Hindi basta-basta yung pumupuntirya sa inyo. Kaya kung kailangan nyo ng tulong, tutulong ho kami. Kahit bilang kabayan ho ito sa paggup-gup nyo sa amin dito sa bahay nyo. Wala naman yun, iho. Hindi naman kami naghihintay ng kapalit. Abay layunin din namin ang makatulong sa iba, kaya wala na kayong dapat na alalahanin pa. Kahit na ho, Nay Carmen. Gusto ho namin ibalik yung pagtulong ninyo sa amin kahit sa simpleng bagay lang. Kaya hayaan nyo na kami. Siya, kayo na ang bahala. Malalaki na naman kayo at alam nyo na ang ginagawa ninyo. Kinabukasan ay gano'n na nga ang ginawa namin. Tulong-tulong kami sa paghahanda ng mga sandatang gagamitin namin laban sa mga asbo. Gumawa rin kami ng mga patibong sa paligid ng bahay. Nang sa gayon ay hindi na nila magawa pang makalapit dito. Pinagtanim din kami ni Lola Carmen ng makabuhay at badyang sa palibot. At kami ni Nanay ang gumawa nun. Inabot na nga kami ng 5:00 ng hapon sa mga ginagawa namin. Kaya naman pagod kaming naupo sa sala pagkatapos. Sina Lola Carmen saka Ate Carmela naman, nag-asikaso ng hapunan. At kinagabihan, habang kumakain ay tungkol pa rin sa mga asbo ang naging usapan namin. Mamaya maiging magbaon kayo ng pangontra sa aswang. Mas mabuti ng handa. Oo, Nanay. Tatandaan ko. Hanggang ngayon talaga, hindi pa rin ako makapaniwala na totoo palang mga aswang na yan. Ngayon, alam mo nang totoo talaga sila. Kaya dapat mag-iingat kayo sa mga taong nakakasalamuha ninyo. Mabuti sana kung mababait ang mga aswang na yon at hindi nananakit ng mga tao. Po, meron pong mababait na aswang? Kasi po, napapanood ko po dati sa TV ng kapitbahay, masasama po yung aswang eh. Kumakain po sila ng tao, tapos yung iba, mga buntis at sanggol pa yung mga binibiktima. Depende kasi yun sa aswang, Mikoy. May iba't ibang uri ng aswang. Halimbawa, yung mga asbo, wala silang pinipiling biktimahin. May mga agaras naman. Mga katulad nilang aswang din ang kinakain nila. Pero yung mga mabababang uri lang yon. Tapos, meron ding mga tiktik. Sila yung kumakain ng mga sanggol sa sinapupunan ng mga buntis. Marami pang iba kaya talagang kailangan nag-iingat kayo. Lalo ka na kasi bata ka pa. Ganun pala yun. Pero, teka nga Carmela, bakit ang dami mo palang alam tungkol sa mga aswang? Kasi, wala lang, alam ko lang. Tsaka, wag ka nang maraming tanong dyan. Kumain ka na lang dyan ng magkalaman-laman ka naman. Ang payatot mo eh. Wala, payatot ka dyan. Di mo ba nakikita yung mga bicep at abs ko? Payatot pa ba yung tawag mo dito? Macho ko kaya. Tignan mo ako. Ay naku, ibaba mo na nga yan. Nawawalan lang ako ng ganang kumain sa'yo eh. Natawa na lang ako sa asaran nilang dalawa at ganun din si Lola Carmela. Si tatay naman, sinaway si Kuya Ronnie dahil nga nasa harap kami ng pagkain. Napasarap pa sila ng kwentuhan kaya naman ako, napasarap din ako ng kain.
Binawalan tuloy ako ni nanay na matulog kaagad pagkatapos naming maghapunan. Baka daw kasi bangungutin ako kapag natulog ako ng busog. Yan kasi, ang siba mo kasi. Baka mamaya lumobo ka na niyan dahil sa sobrang katakawan mo ha. At least, gwapo ako. Ikaw ba kuya, gwapo ka ba? Macho ka lang pero lamang pa rin ako sa'yo pagdating sa mukha, no? Bang hangin ito ah. Porkit pinapansin ka lang ni Carmela, gwapong-gwapo ka na sa sarili mo. Nako, yari pala sa'yo. Lumalaki pala yung ulo mo kapag napapansin. Uy, hindi ah. Totoo naman kasi. Tanong mo pa kila nanay at tatay. Nay, tay. Hindi ba mas gwapo pa ako kaysa kay kuya? Ay nako, kayo talagang dalawa. Hindi na talaga kayo maawat sa asaran ninyo. Gabi na kaya huwag kayong masyadong maingay. Nakakahiya kay na Nanay Carmen. Napabuntong hininga na lang ako noon bago ako nahiga sa gitna ni nanay at tatay. Halos 1 oras na rin kasi akong nakatayo sa gilid ng pinto noon, kaya inantok at nangalay din ako. Pagkahiga ko sa banig, agad na akong nilamon ng dilim. Pero nang bandang hating gabi, nagising na lamang ako dahil sa mga alulungan ng mga aso. Marami yon kaya naman talagang nangilabot ako at pinanindigan ng mga balahibo sa katawan. Gising na rin noon maging sina nanay, tatay at Kuya Ronnie. At maya-maya pa, nakarinig kami ng mga katok sa pinto. Mang Roger, Aling Margie, gumising na ho kayo. Kailangan ho nating maghanda at napakaraming mga asbo sa labas. Sandali lang. Ay, nalintikan na. Talagang hindi titigil yung mga asbo na yan. Buong lahi pa yata nila'y sumama dito. Siguro po, ito yung dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng kamalasan natin sa buhay, tay. Para dalhin tayo dito at tulungan sila Lola Carmen laban sa mga masasamang aswang na yon. May punto kami ko eh. Siguro, ito nga yung dahilan kung bakit kailangan na nakawan si tatay. At maibaba tayo sa lugar kung nasan sila, Carmela. Wala silang laban sa mga aswang na yon. Napakarami nila. Samantalang dadalawa lang yung kalaban nila at puro babae pa. Kinuha na nga namin noon ang mga pangontrang dala namin sa kwarto. Pati na ang mga sandatang ginawa namin. Pagkatapos ay dali-dali kaming lumabas at nakitang nakaabang na ron sina Ate Carmela at Lola Carmen. Matapang na binuksan ni ate ang pinto, habang sina Lola at tatay naman, nasa likuran lang niya. Nakaalalay naman kami sa kanila kung sakaling magawa ngang makapasok ng mga asbo. Sumili pa ako noon sa maliit na siwang ng bintana para lang makita ang labas. Ngunit parang biglang napuno ang pantog ko noon dahil sa kaba nang makita ang maraming pares ng mapupulang mga mata na nakasilip mula sa madilim na gubat. Nay! Tay! Ang dami po nila! Paano kaya kung sabay-sabay sila sumugod dito? Huwag kang mag-alala, iho. Hindi nila magagawang tawirin ang mga pangontrang nasa bakuran. At saka, wala ka bang tiwala sa mga patibong na ginawa natin? Mas mabuti na hong handa. Dahil sa palagay ko, malalakas yung mga aswang na yan. Hindi naman sila lulusob dito kapag alam nilang dehado sila. Akala kasi siguro nila matatakot kaming lumaban ni Lola. Porket may ibang mga kasama kami dito sa bahay. Pues, ipapakita ko sa kanila na nagkakamali sila ng iniisip. At kung may mapansin man kayo mamaya, hayaan nyo na lang muna. Mamaya pagkatapos ng lahat ng ito, may sasabihin kami sa inyo. Pero sa ngayon maiging sa mga kalaban muna ang focus ninyo. Sinunod nga namin ang bilin ni Lola Carmen noon. Puro angil at alulong ng mga asbo naman ang maririnig mula sa gubat. Kaya naman hindi ko na talaga napigilan ang puso ko sa pagtambol ng malakas. Pakiramdam ko, anumang oras ay lalabas na ang puso ko mula sa dibdib ko dahil sa sobrang lakas noon. Para na nga akong masusuka sa kaba. At lalo pa yung nadagdagan nang magsimula ng lumusob ang mga asbo. Ang iba sa kanila ay nasiluna sa ginawa naming butas na may nakatanim na bangkaw sa ilalim. Habang ang iba naman, nakaiwas at nakatawid nga sa mga patibong.
Nay! Tay! Nandiyan na sila! Nagsisimula na sila lumusob! Hawakan mo maigi yung buntot bagay, Mikoy. Hindi pa nila mapapasok tong bahay na to. Pero maghanda ka pa rin para kung sakaling makapuslit sila, mahahampas mo sila kaagad. Mahal, dito muna kayo ng bata. Kailangan ko patumbahin yung mga nasa labas. Dahil kung hindi, sabay-sabay sila papasok dito at madedehado tayo. Oo, sige mahal. Pero mag-iingat ka. Sasamahan ko po si na Tatay at Carmela, Nay. Dito na lang po muna kayong tatlo ni Lola Carmen at Mikoy. Ayaw man ni nanay na payagan si kuyang sumabak sa labanang yon. Wala pa rin siyang nagawa para pigilan ito. Siguro ay dahil ma-pride lang talaga si kuya. At siguro ay iniisip niya na kung si Ate Carmela nga na babae, hindi natatakot na makipaglaban sa mga aswang. At bakit naman siya matatakot? Mga bwisit talaga kayo! Puro paghihiganti lang ang laman ng mga utak nyo! Bakit kasi hindi nyo bantayang maigi ang mga anak nyo nang hindi napapahamak? Tapos kami ngayon ang may kasalanan? Pwes, magsisisi kayong lahat na lumusob kayo dito sa bahay namin! Carmela, mag-ingat ka! Kaya ko sarili ko, Ronnie. Ikaw ang dapat mag-ingat. Hindi mo sila kabisado. Anak! Sa likod mo! Buwisit! Buti na lang hindi ako napuruan. Walang yakang aswang ka! Ayan sa'yo! Hayop ka! Mag-focus ka sa kalaban, Ronnie. Huwag mo ko intindihin. Kaya ko silang labanan. Tama si Carmela, anak. Mag-iingat ka. Dala-dalawa ang mga kalabang asbo ni na tatay noon. Sobra pa nga akong namamangha dahil sa gilas na ipinapakita ni Ate Carmela. Halatang hindi talaga siya natatakot sa mga mababagsik na mga asbo. Gamit lang ang dalawang baging ng makabuhay na may hawakang gawa sa kahoy. Nagawa niyang mapuruhan ng mga kalaban niya. Para nga lang siyang sumasayaw sa hangin nun, kaya bahagyaring nawala ang takot sa dibdib ko at napalitan yun ng paghanga. Nang makita ng mga asbo na nadedehado na sila, sabay-sabay na ngang lumusob ang iba pa. Kailangan na nating silang tulungan. Hindi na nila kakayanin ang dami ng mga asbo na yan. Ako po! Lalaban din po ako! Hindi anak. Matapang ka pero mas maiging dumito ka na lang sa loob. Kailangan na nating lumantad, Lola Carmen. Baka mapahamak si Namang Roger kapag hindi natin ginamit yung kakayahan natin. Oo, Apo. Gagawin na natin. Naguguluhang nagpasalit-salit ang tingin ko sa dalawang maglola noon. Para kasing may iba silang ibig sabihin. At maya-maya pa nga, bigla na lang nagbago ang anyo ng dalawa. Biglang napatigil ang mga asbo nang makitang humaba ang buhok ni na Lola Carmen at Ate Carmela. Pati ang kuko ng mga ito, humaba rin at naging isa silang mabalasik na nilalang. Hindi ko na alam noon kung kanino ba ako dapat matakot. Sa mga asbo o sa maglolang hindi ko alam kung anong uri sila ng mga nilalang. Anak na, ano ba kayong dalawa? Mga aswang din kayo? Katulad ng sinabi ko kanina, iho. Mamaya kami magpapaliwanag pag natapos na ang lahat ng to. Sa ngayon tulungan nyo na muna kami sa paggapi ng mga walang yang to. O ano? Nababahag na ba yung mga buntot nyo, mga asbo? Ano pa hinihintay nyo? Magsisugod na kayo nang magkaalaman na kung sinong mas malakas sa mga lahi natin. Mahal! Huwag ka muna lumabas! Diyan lang kayo ni Mikoy sila! Walang yakang asbo ka! Hindi ko alam kung nasa realidad pa ba ako o nasa loob na ako ng isang horror na pelikula. Para bang may sariling buhay ang mga buhok ni na Lola Carmen at Ate Carmela na siyang ginagamit nila para makaangat sa ere at makipaglaban sa mga asbo. Naroong pinupuluputan ng mga buhok nila ang mga asbo at unti-unting pinipiga hanggang sa madurog ang mga ito. Yung iba naman, binubutas nila ang mga sikmura at katawan gamit pa rin ang mga buhok nila. Nakakamangha na nakakatakot isiping ganun pala kalakas at katalim ang mga buhok nila na nagagawa nilang pumaslang ng mga asbo ng walang kahirap-hirap. Nasa kanila lang ang buong atensyon ko noon nang makita ko mula sa gilid ng aking mga mata ang isang papasugod na asbo sa gawin namin. Napasigaw na lang kami ni nanay noon nang bigla namang mapalingon sa amin si Kuya Ronnie.
halimaw! Ako harapin mo! Gamit ang buntot pagi, hinampas ni kuya ng ubod ng lakas ang asbo. Dahilan para mapaangil ito. Sunod-sunod ang binitawang pag-atake ni kuya hanggang sa magkikisay na lang bigla ang asbo at hanggang sa tuluyang maupos at maging abo. Tagaktak ang pawis at may bahid ng dugo ang mga itsura ni Tatay at Kuya Ronnie nang matapos na ang labanan. Sina ate at lola naman, hindi ko alam kung saan nagpunta. Bigla na lang kasi silang nawala nang maubos ng mga asbo. At ilang saglit pa, may narinig naman kaming mga katok mula sa pintuan ng kusina sa likod ng bahay. Dali-dali naman kaming nagtungo roon. Pero si nanay lang ang nagbukas ng pinto, kaya hindi ko nakita kung sino ang tao sa labas. Narinig ko na lang ang boses ni Ate Carmela mula sa di kalayuan. Kaya naman nakahinga na rin ako ng maluwag. Aling Margie, pwede niyo ba kaming abutan ni Lola ng duster? Oo, siya. Sige, sandali. Ikukuha ko kayo. Nang makapagbihis na sina Lola Carmen at Ate Carmela, nagtipon kaming lahat sa hapagkainan. Nagtimpla na rin sila ng mga kape nila na gawa sa sinunog na bigas, habang ang sa akin ay maligamgam na tubig lang. Tahimik lang kami noon at parabang naghihintayan pa sila kung sino ang mauunang magsalita. Hanggang si Lola Carmen na nga ang tuluyang bumasag sa katahimikan. Kubot ang tawag sa uri namin. At oo, mga aswang kami. Lola, seryoso ba kayo? Pero paano? Kaya po ba laging magkaiba yung lalagyan namin ng ulam sa lalagyan nyo? Dahil walang asin nyo sa inyo tapos sa amin timplado? Oo, Mikoy. Ang talino mo talaga, no? Nakakabilib talaga yung obserbasyon mo. Kaya pala. Akala ko sadya talaga na magkakaibang mga ulam natin dahil pamilya naman kami at kayo rin. Dahil pala yun sa walang lasa ang mga pagkain ninyo. Napapansin ko nga rin ho yun. Pero hindi ko na lang po binibigyan ng kahulugan kasi kako baka nakasanayan ninyo na yung ganon. Hindi naman ho namin alam na mga mga aswang pala kayo. Ngayong alam nyo na ho yung tungkol sa tunay na pagkatao namin ni Lola. Hindi na kami aasa na pipiliin nyo pa rin manatili dito. Maiintindihan namin kung aalis na ho kayo. Hindi kami aalis. Saka hindi niyo naman kami sasaktan, di ba? Nako iho. Kung gusto namin kayong saktan at kainin, sana noon pa namin ginawa. Pero may panata kaming dalawa ng apo ko, na kahit kailan, hinding-hindi kami kakain ng tao. At saka ginagamit lang namin ang anyong aswang namin kapag kailangan na talaga naming protektahan ang mga sarili namin. Para po pala kayong mga sea urchin. Ginagamit niyo yung mga tinik bilang pandepensa. Ang kulit mo talaga, Mikoy. Sana talaga may kapatid ako katulad mo, no? Masaya siguro yun. O siya, magpahinga ka na. Sigurado ako inaantok ka pa. Nawala nga po yung antok ko eh. Ay, buti pa yung bata inaalala. Paano naman ako? Malaki ka na, Ronnie. Kaya mo na yung sarili mo. May sugat pa pala ako sa likod oh. Carmela, pwede mo ba akong gamutin? Hindi ko kasi maabot eh. Ay, nako Ronnie. Ako na dyan. Huwag mo nang abalahin pa yang si Carmela at pagodin yan. Oo nga kuya. Kailangan din ni Ate Carmela magpahinga. Dahil nga alam na namin ang sikreto tungkol sa tunay na pagkatao ng dalawa, napakwento na rin sina nanay at tatay tungkol sa tunay na nangyari sa amin. Kung bakit nangyari ang mga kamalasan sa buhay namin at napadpad kami sa lugar na yon. Maging sila, nahabag sa sitwasyon namin. Para kasing pareho lang kami halos ng nararanasan. Pare-pareho kaming pinagkakaisahan ng mga nasa paligid namin. Gusto niyo po ba tulungan namin kayong mabawi yung lupa niyo? Hindi naman po yata tama na wala lang kayong gawin.
Mas lalo po kasi kayong kakawawain kapag hindi kayo lumaban eh. Inaalala ko lang naman yung pamilya ko. Baka kung anong gawin nila sa pamilya namin dahil sa sobrang pagkaganid nila. Yun na nga ang punto ko. Kapag ipinakita ninyong wala kayong laban, mas lalo lang nila kayong tatapakan. Ang masaklap lang dun kung sino pa ang kadugo mo, siya pang mang-aargabyado sa inyo. Ay nako, palala na talaga ng palala ang sitwasyon ng mundo. Ay nako, Nay, sinabi niyo pa ho. Talagang bihira ka na nga lang makakatagpo ng taong maaasahan mo ngayon Tsaka yung mapagkakatiwalaan. Kasi ultimong kadugo mo, kinakanti ka na. Pero maswerte po kami na kinukup niyo po kami. Kahit hindi niyo pa kami lubusang kilala, pinatuloy niyo ho kami at pinakitaan na mabuti. Malakas lang kasi talaga ang radar ko pagdating sa mga tao. Ramdam ko kapag mabuti o may masamang balak sila. Pero kayo magaan ang loob ko sa inyo. Madaling araw na nang magpahinga kami noon, kaya naman tinanghali talaga ako ng gising kinabukasan. Paglabas ko ng bahay, malinis na ang paligid at niwalang bakas ng mga asbo ang natira. Naroon pa rin naman ang mga patibong, pero puro abo na lang ang nasa ilalim noon. O ano, kailan nyo balak bumalik sa baryo ninyo? Hindi ko pa ho alam, Nay. Para kasing gusto ko na lang ng tahimik na buhay. Ayoko ng mga ilang pa sa kung ano man pinaplano ng dalawang yon. Pero karapatan nyo pong bawiin yung lupang kinamkam nila sa inyo. Pamana pa ho yun ng lolo nyo, sabi nyo ho, diba? Sigurado ho ako, hindi matutuwa yung lolo nyo kapag nalaman niyang hinayaan nyo lang na apihin kayo ng walang yung pinsan nyo na yun. Tama ho si Carmela, Tay. Kailangan natin manindigan at bawiin kung ano man yung para sa atin. Sa hindi niyo lupa na yun Mamanahin pa yun ni Mikoy at balang araw para sa amin din mapupunta yun. Malaking bagay na rin yun na magagamit namin kung sakali magkapamilya na rin kami sa huli. May punto ang mga bata, mahal. Kailangan nating mabawi ang lupa sa lalong madaling panahon. Sigurado kung hindi pa nila ginigiba yung bahay natin. Ilang araw pa lang naman tayong wala ron, di ba? Ano kaya kung balikan na natin? Huwag kayong mag-alala. Kung kinakailangang samahan namin kayo para lang masigurado ang kaligtasan ninyo, gagawin namin. Abay, tinulungan ninyo kami sa problema namin sa mga asbo, kaya kami naman ngayon ang tutulong sa inyo. Nagkasundo na nga sila noon tungkol sa mga hakbang na gagawin sakaling manlaban at maglabas na naman ng baril si Tio Dado. May kapit kasi ang tiyuhin namin yon sa mga pulis. Dahilan kaya hindi na lang nagpumilit si tatay na manatili roon. Kaya ang siste, kung sakaling balakin man ni Tio Dado na saktan kami, sina Ate Carmela at Lola Carmen ang haharap sa kanila ni Tia Anita. Kinabukasan nga noon, maaga pa kaming naglakad papunta sa bayan para sumakay sa bus na maghahatid sa amin sa baryo namin. At pagdating namin sa bahay, parang wala namang nagalaw doon. Ganon pa rin simula ng iwanan namin. Abay, malaki rin pala ang lupa ninyo rito, ano? Kakasya pa ang 2 bahay dito, Kaya nga ho, ganun na lang yung paggigipit sa amin ni Kuya Dado Para lang makuha niya tong lupaan na to. Alam niyo ho, Mang Roger, ang dapat sa mga ganong tao, binibigyan ng leksyon Masyado kasing mataas ang tingin sa sarili na akala mo ikakaunlad nila yon. Ay nako. Sinabi mo pa, Iha. Siya, tara na sa loob at nang makapagpahinga na muna kayo. Magluluto na rin ako ng pagkain. Abay, alauna na pero hindi pa pala tayo nakakapagtanghalian. O sige po, tulungan ko na po kayo, Aling Margie. Ay, salamat naman, Iha, ha. Napakabait mo talagang bata. Hindi na ako magugulat kung matipuhan ka talaga ng anak ko. Abay, bukod sa maganda na, masipag ka na at mabait pa. May crush naman po talaga si Kuya dyan kay Ate Carmela Ikaw, Mikoy, ang bata-bata mo pa pero alam mo na yung tungkol sa mga crush-crush na yan. Saka paano naman niya ako magiging crush? Lagi nga niya akong inaasar at pinipikon.
Ganun lang po kasi talaga si kuya kapag may nagugustuhan. Ay nako, awat na nga muna dyan. Tutulungan ko na lang muna si Aling Margie na magluto. Nagugutom na rin ako eh. Kinagabihan naman noon, hindi namin inaasahan ng surpresang pagbisita ni Tio Dado sa bahay. Kasama ang asawa niyang si Tia Anita. Katatapos lang naming maghapunan noon at nasa labas kami ni Ate Carmela. Nagpapahangin at nagpapababa ng kinain namin. Padalag nilang binuksan ang gate na gawa sa kawayan at mabibigat ang mga paang nagmarcha papasok sa bakura namin. Abat, ang lakas din talaga ng loob niyong bumalik pa rito, ano? Nasaan ba yung utak niyo at hindi niyo magawa makaintindi? Sa amin na ang lupang ito, kaya wala na kayong karapatan dito. Magandang gabi ho Mawalang galang na ho. Pero sino ho ba kayo sa tingin ninyo? Ba't walang iyang bata to Hoy, para sabihin ko sa'yo iha, kami lang naman ang bagong may-ari ng lupang kinatatayuan mo ngayon. Ikaw, sino ka ba sa tingin mo Siya lang naman yung mapapangasawa ko pagdating ng araw, Tia Aning. Hoy, ano mapapangasawang pinagsasasabi mo dyan? Gusto mo yata butasan ko yung ngalangalam mo eh. Shh, makisakay ka na lang. Saka doon din naman talaga tayo pupunta eh. Anong Tia Aning ka dyan? Saka anong pinagbubulong-bulungan ninyo? Iniinsulto nyo ba kami? Tia Aning, insult po Anita. Saka bagay naman talaga sa inyo yun kasi para kay mga aning. Ano ka mo? Pakiulit mo nga yung sinabi mo? Ay, ganun ho ba? Pasensya na ho. Wala ho kasing ulitan kapag bingi. At saka kung ayaw nyo hong naiinsulto kayo, wag na ho kayong bumalik dito. At sino ka naman para pagsabihan kami ng ganyan, iha? Kung ako sa'yo, kilalanin mo muna kung sino binabangga mo. Baka mamaya, pagsisihan mo na kumampi ka sa mga hampas lupa na yan. Ay, magandang gabi sa inyo. Pasensya na pero ano sana ang pakay ninyo rito? Nasaan yung magaling kong pizza na si Roger? Roger! Hoy, lumabas ka dyan! Huwag kang magtago sa saya ng matandang to. Baka pagbuhol-buling ko kayong lahat dyan. Mukhang nagkakamali ka ng kinakalaban mo, iho. Kung ako sa inyo, umalis na kayo at huwag na kayong manggulo rito. Nananahimik ang pamilya ni na Roger at Margie, kaya sige na, umalis na kayo habang... Nabitin sa ere ang mga salitang dapat ay sasabihin ni Lola Carmen. Nang makita niya si Tio Dado na bumunot ng barel mula sa pantalong suot nito. Ikinasapayo ni Tio Dado, pero walang bakas ng takot sa mukha ng matanda. Ngumisi pa nga ito sa kanatawa, dahilan para mas lalo pang magsalubong ang kilay ng mag-asawa. Saka naman lumabas nun si tatay at pumagitna sa kanila at ibinaba ang bunganga ng barel na nakatutok kay Lola Carmen. Kuya Dado, pakiusap naman Ayoko ng gulo kaya kung maaari, tigilan nyo na kami. Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo, Roger? Pero bakit nandito pa rin kayo? Gusto nyo ba talaga masaktan? Nagkamali ako nang iwanan ko tong lupang ito dahil ayoko magkagulo tayo. Pero sa amin ang lupang ito, wala ka naman pinapirmahang kontrata sa akin na nagsasabi ililipat mo yung pangalan mo sa titulo ng lupa kapag hindi kami nakabayad ng utang ko sa inyo. At saka, sa halaga 10,000, kukunin mo kaagad yung lupa namin. Hindi naman yata makatarungan yon. Apat matapang ka na talaga ngayon, ha? Ano ba ang pinagmamalaki mo? Yung mga kasama mong mga mangmang? Abay, iho, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, ha? At baka pagsisihan mo yan. Ba't sino ka naman para pagbantaan kami, hatanda? Huwag kang mangialam kung mahal mo pa yung buhay mo. Mahal, ano ba yung naririnig kong... Kuya Dado? Ate Anita? Naparito ko kayo. Tara ho dito sa loob. Gusto niyo bang magkape muna? Doon tayo sa loob mag-usap at mahamog na dito sa labas. At ano? Saan nyo kami pagtutulungan kapag nasa loob na kami ng pamamahay nyo? Ha? Sino niloko nyo, mga siraulo? Napasinghap na lang kami noon nang muli na namang itaas ni Tio Dado ang baril niya at itutok yon sa ulo ni tatay.
Nakita ko na lang ang pagkuyom ng kamao ni Kuya na para bang anumang oras ay mananapak na siya. Maawa ka naman, Kuya Dado. Nakikita ka ng mga bata, oh. Pakiusap naman. Pag-usapan natin to na maayos. Kuya Dado naman, ibaba mo yung baril mo. Baka bigla mong mapitik yung gatilyo. At sa tingin nyo, natatakot akong kalapitin ito? Kung hindi ko kayo madadala sa usapan, mas maigi ng tuluyan ko na lang kayong burahin sa mundong ito. Sige, subukan mo nang malaman mo ang hinahanap mong animal ka. Teka! Isa kang halimaw! Nanlalaki ang mga mata na napaatras nun si Tia Anita nang makita niya ang biglang paghaba ng mga buhok ni Lola Carmen. Hindi siya nagbagong anyo, pero nagawa niyang gamitin ang buhok niya para takutin sina Tio Dado. Nanginginig naman ang mga kamay na itinutok sa kanya ni Tio Dado ang barel, pero mabilis lang yung nahampas ng buhok ni Lola Carmen, dahilan upang tumilapon ito. Mga walang ya kayo! Nagdala pa talaga kayo ng halimaw dito! Anita, tara na! Kailangan na natin umalis bago pa tayo masaktan ng mga halimaw na yan! Teka lang, Dado! Sandali! Itayo mo ako rito! Ay, animal ka! Abay, may plano ka bang iwan ako dito? Tama yan! Matuto kayong matakot dahil hindi sa lahat ng pagkakataon kayo yung panalo. Sige, takbo na! Halos magkandara pa noon ang mag-asawa habang naghihilahan makalabas lang ng bakura namin. Natawa pa nga kami nang magsisigaw sila palabas ng gate. Para kasi silang hinahabol ng 100 ng asong ulol dahil sa mga reaksyon nila. Lola Carmen, ang galing niyo po. Napalis niyo po sila. Syempre naman. Ako pa ba? Bilib ka na sa akin, ano? Pero, nag-aalala po ako. Baka ipagkalat po nila na isa ko yung aswang. Baka mapahamak pa ho kayo. Huwag mo kaming alalahanin, Ronnie. Sa panahon ngayon, bihira na lang ang naniniwala sa mga aswang na katulad namin. Baka nga mapagkamalan pang baliw yung mga yun eh. Ay, nako. Magpahinga na lang tayo. Hayaan nyo na sila. Duda naman akong babalik pa yung mga yun pagkatapos ng ginawa ko. Ngunit talaga nga namang sukdula na ang kasamaan ni Tio Dado. Hindi namin inaasahan ang ganti na gagawin nila dahil walang naniwala sa kanila na aswang nga si Lola Carmen. Katulad nga ng sinabi ni Ate Carmela, pinagtawanan lang sila ng mga kapitbahay nang sabihin nilang isang halimaw ang matanda. Nang akala namin na tumigil na sila sa panggugulo sa amin, ay saka naman sila gumawa ng isang bagay na pagsisisihan nila hanggang sa huli nilang hininga. Kinagabihan kasi ng sumunod na araw, nang mahimbing na kaming natutulog, bigla na lang akong nagising dahil sa amoy ng gasolina. Nagising din si Kuya noon at maya-maya pa, bigla na lang sumigaw si Ate Carmela. Aling Margie! Mang Roger! Gumising ho kayo, nasusunog po yung bahay! Lumakas na kayo! Nagsisimula naman puno na usok yung bahay! Ang pinsan mo, Roger! Nasa labas sila ng asawa niya at pati yung 2 pang lalaki. Tara na, Mikoy. Bilisan mo. Pumapasok na yung usok dito sa loob. Kuya, nahihirapan po akong huminga. Halika rito. Bilisan mo. Aalalayan kita. Mabilis na pinasok ng usok ang loob ng bahay namin at hindi ko na halos makita ang daraanan namin ni Kuya noon. Ilaw lang mula sa lampshade ang nakabukas noon, pero hindi rin yun nakatulong dahil nga sa kapal ng usok. Nakikita ko na rin ang apoy na nagsisimulang kumalat sa sala. Hindi na talaga ako makahinga noon at nagsisimula na akong mahilo. Roddy! Mikoy! Dito tayo sa kusina tumaan! Pero tay, nasa ho sila nanay? Nasa labas na sila! Bilisan nyo na! Baka maabutan pa tayo na apoy at makulong tayo dito sa loob! Pagkalabas namin nun sa bahay ay ang nakakainis na tawa agad ni Tio Dado ang nabungara namin. Mukha nga siyang demonyo nun
dahil sa refleksyon ng apoy sa kinatatayuan niya. Idagdag pa ang matatalim niyang mga titig at mapanuyang ngisi. Ngayon, Roger, ano nang gagawin mo? Wala ka ng bahay at sigurado akong hindi pa sumisikat yung araw bukas mahapon na yan. At talagang hindi ka titigil, ano? Hindi ka ba talaga natatakot sa akin at sa pwede kong gawin sa'yo? At bakit naman ako matatakot? Borgo, Gado, kunin niyo yung matandang yan. Kailangan natin sa turuan ng leksyon dahil sa pangingialam niya sa akin at pagsira sa mga plano ko. O sige, lumapit kayo nang makita ninyo ang kahahantungan ninyo. Pero parang bingi ang dalawang lalaki at talagang sinubukan nila si Lola Carmen. Patakbo nilang sinugod si Lola Carmen noon. Hawak ang kanika nilang sandata. Pero hindi pa man sila nakakalapit kay Lola. Bigla na lang pinagpapalo ng matanda ang katawan ng dalawa gamit ang mahaba at matibay nitong mga buhok. Napapatalon at napapaaray na lang ang dalawang lalaki hanggang sa hulihin ng isa ang buhok ni Lola Carmen at akmang puputulin ito. Pero hindi siya nagtagumpay dahil kaagad siyang nahuli ng matanda at malakas na ibinalibag. Namilipit sa sakit ng likod ang lalaki, kaya naman kaagad siyang tinulungan ng kasama niya at sabay silang tumalilis ng takbo palabas ng bakura namin. Hoy! Saan kayo pupunta? Mga animal! Bumalik kayo dito! Ang laki ng binayad ko sa inyo tapos iiwan niyo lang kami dito! Mga duwag! Hungang! Demonyo ka talagang matanda ka! Isa ka demonyo! Ang dapat sa'yo mamatay! Akala ko noon ay tatakbo si Tia Anita para tumakas. Pero pumunta siya kay Tio Dado saka kinuha ang baril na nakasuksok mula sa likod nito. Mabilis niya yung naikasa at itinutok niya yun kay Lola Carmen. Natawa na lang si Lola Carmen noon. At dahil doon ay nanggagalaiti palalo si Tia Anita. Kinalabit niya ang gatilyo at mabilis na lumipad ang bala papunta sa direksyon ni Lola Carmen. Pero biglang iniharang ni Lola Carmen ang mga buhok niya. Kaya naman tumalsik lang ang bala. Nagulat si Tia Anita at hindi na nagawa pang makaiwas nang biglang puluputan ng mga buhok ng matanda ang buo niyang katawan. Anak ng isa kang demonyo! Ibaba mo yung asawa ko! Animal ka! Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na pagsisisihan mo na kinakalaban mo ako? Minamaliit mo kasi ako masyado eh. Porket ba matanda na ako? Ngayon mo ipakita ang tapang mo at labanan mo ako. Dado, tulungan mo ako. Hindi na ako makahinga. Nay! Tay! Hindi mo ba natin sila pipigilan? Huwag kang mag-alala, Mikoy. Tinatakot lang naman ni Lola yung dalawang yan. Hindi naman talaga niya sila papatayin. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian, Dado. Hihingi ka ng tawad kina Roger o magpapaalam ka na ng tuluyan sa mundong ito. Bilisan mo, Dado. Huwag mo akong pinaghihintay. Bilisan mo, Dado. Hindi na talaga ako makahinga. Oo, sige na! Sige na! Ibaba mo na yung asawa ko! Pakiusap! Abay, marunong ka rin palang makiusap, ano? Akala ko'y puro pananakot at panggigipit lang ang alam mo. Tahimik lang kami nung nakamasid kina Tio Dado, Tia Anita at Lola Carmen. Halos mawala na ng malay noon si Tia Anita dahil sa higpit ng pagkakagapos ni Lola Carmen sa katawan niya. Hanggang sa ilang saglit pa, bigla na lamang napaluhod noon si Tio Dado sa lupa at saka nagsimula na ring magsituluan ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Hanggang ang tahimik na pagluhang yon ang tiyuhin ko, napalitan ng impit na pag-iyak. Yumuyugyug pa nga ang balikat niya noon bago niya pinahid ang mga luha at saka tumingin ulit kay Lola Carmen. Ibaba niyo na yung asawa ko! Roger, Margie! Patawarin niyo kami sa mga nagawa namin sa inyo. Inaamin ko masyado ako naging makasarili. Pero ang totoo, naiingit lang ako kay Roger. Naiingit ako sa kanya, kaya ginusto kong kamkamin ng lupang ito. Naaalibad ba rin ako makitang masaya siya.
kayong buong pamilya, kahit hindi pa ganun kaganda ang pamumuhay ninyo. Hindi rason na porket nainggit ka, gagawa mo na kami ng masama, Kuya Dado. Mas maginhawa ang buhay mo kaysa sa amin. Kaya bakit kailangan mo pang kainggitan kami? Alam mo kung bakit hindi ka masaya sa buhay mo? Dahil buhay namin yung binabantayan nyo, imbis na gawin nyo yung bagay na magpapasaya sa inyo. Nagpatango-tango naman nun si Tio Dado. At saka muling pinahid ang mga luha na nauy nag-uunahan na naman sa pag-alpas. Lumamlam ang mga mata niya na para bang napagnilayan niya agad ang mga sinabi ni tatay sa kanya. Si Lola Carmen naman, maingat na ibinaba si Tia Anita na noon ay nanghihina na talaga dahil sa kakapusan ng hanging nalalanghap niya. Napaubo pa siya noon, kaya naman dali-dali siyang dinaluhan ni Tio Dado. Hindi sa lahat ng oras ay karahasan ang solusyon. Hindi nyo naman madadala sa hantungan ninyo ang lupaing kinakamkam ninyo. At isa pa ay magkadugo kayo. Hindi nyo naman kailangan kainggitan ng isa't isa. Eh bakit hindi na lang kayo magtulungan at magdamayan? Alam ko, talagang nilamon lang ako na inggit. Galit at selos sa pinsan ko kaya ako nagawang sirain ang buhay niya at ng pamilya niya. Pero sana mapatawad niyo pa rin ako. Pwede naman po kayo pumunta dito sa bahay kapag nabuburyo kayo eh. Welcome naman po kayo dito sa amin palagi. Tama yung bata. Saka sino-sino pa ba yung magdadamayan kundi tayo rin, di ba? Pero paano na ngayon yan, Roger? Natupok na yung bahay natin. Saan na tayo titira ngayon? Dahil nga malayo ang ibang mga kabahayan sa amin, kami-kami lang din ang nag-apula ng apoy noon. Malalim na rin kasi ang gabi, kaya wala na talagang nakapansin sa apoy na nilikha ng pagsunog ni Tio Dado sa bahay namin. Hinintay na lang namin ang pagsikat ng araw noon bago namin linisin ang mga naiwan ng sunog sa bahay namin. Halos wala nang natira ron, kaya naman napakamot na lang talaga ng ulo si tatay. Paano na tayo niyan? Wala na nga tayong pera. Wala pa tayong bahay. Maggapas na lang tayo ng kawayan, tapos tulungan na lang tayo sa paggawa ng kubo. Mabuti pa nga. Pero nang aalis na sina tatay at Kuya Ronnie para pumunta sa kawayanan, saka naman namin nakita ang isang truck na may kargang mga hollow blocks, buhangin at semento. May ilang tao rin na pumasok sa bakuran at may dalang mga pala at bara. Kasunod nila si Tio Dado na noon ay may dala namang mga pagkain. Oh, kumain na muna kayo. Alam ko nagugutom na kayo. Baka may lason yan, Tio Dado ah. Loko, kahit sabayan ko ba kayo sa pagkain? O siya, gagawin ko na lang para patunayan na nagbago na ako. Mabuti naman kung ganon. May bait ka rin naman palang itinatago, ano? Ang kaso hindi naman kami makakakain yan. At hindi kami kumakain ng mga may asin at bawang. Huwag ko kayo mag-alala. At may nakahanda akong pagkain para sa inyo ng apo mo. Peace offering po ito para sa inyo. At ako na rin bahala sa pagpapatayo ng bahay ni Roger. Sagot ko na lahat. Mula materyales at pati na rin sa labor ng mga gagawa ng bahay. Ay, maraming salamat Kuya Dado. Hindi na ako tatanggi dyan lalo na't wala kami matitiran kapag nag-inarte pa ako. O siya, nagpakuha na rin ako ng lamesa sa... ayan na pala eh. Pakilagay na lang dito yan lamesa, Toy. Maraming salamat ha. Isa-isang inilabas ni Tio Dado ang mga Tupperware na may lamang kanin at 3 klase ng mga ulam. Nang mailatag na ang mga pagkain, nagdasal na kami sa pangunguna ni tatay. Pagkatapos ay kanya-kanya na kaming kuha ng mga pagkain namin. Lola Carmen, salamat po pala sa tulong nyo ha.
Kung hindi dahil siguro sa inyo, hindi na kami makakabalik dito at hindi na maayos yung sigalat sa pagitan namin ni Tio Dado. Ay, nako. Walang ano man yon. Bumabawi lang naman kami sa mga naitulong ninyo sa amin. At masaya kaming nakakatulong kami sa kapwa. Pero Lola, babalik pa din po ba kayo dun sa gubat? Oo nga po. Bakit hindi na lang po kayo dumito sa amin? Total, wala rin naman ho kayo ibang pamilya. Di ho ba mas maganda kung magkakasama na lang tayong tumira sa bahay na yan? Para ano naman? Para lagi mong makita ang apo ko, ano? Ikaw, Ronnie, ha? Alam ko na yung mga galawan mo. Lola naman, huwag niyo nga akong inaasar dyan sa payatot na yan. Wala na kuya. Binuking ka na ni Lola, oh. Grabe naman talaga sa akin tong babaeng to, eh. Ganun na ba talaga ako kapayat para sabihan mo ko ng ganyan? Palibasa, sexy ka. Aray ko naman. Bakit ka naman bigla-bigla nangahampas? Sakit yun, ha? Ang bastos naman kasi niyang bunganga mo, eh. Oh, saan banda dun yung bastos? Totoo naman sexy ka. Bastos ba yun? Oo. Tumahimik ka na nga lang kasi. Uy, si ate, namumula. Namumula ka dyan, ay nako. Ewan ko sa inyo. Makaalis na nga lang dito. Nakakarinig yung boses ni Ronnie. Sus, kinikilig ka lang. Ayaw mo lang umamin. Uy, oh. Kinikilig talaga, oh. Ayan, oh. Nakita kong ngumiti ka. Hoy, Carmela! Ay nako, ewan ko sa inyo. Wala akong naririnig. Nang matapos ang bahay ay si Tio Dado na rin ang nag-asikaso para sa house blessing nun. Sa kanila rin pala muna kami nakatira sa buong durasyon ng pagpapatayo ng bahay. Sina Lola Carmen naman, paminsan-minsan ay umuuwi pa rin sa kubo nila sa gitna ng gubat. Pero sa amin na talaga sila nakatira. Ayon kasi sa kanya ay mas masayang mamuhay ng may itinuturing na pamilya. Itinuloy din ni Kuya ang panliligaw niya kay Ate Carmela. At paglipas nga lang ng ilang buwan, nabawasan na rin ang pagiging aso't pusa nila. Mas madalas na nga silang lumabas noon. Pagkagaling sa eskwelahan, si Ate Carmela na kagad ang hinahanap ni Kuya. Wala namang tutol noon si nanay at tatay dahil alam naman nilang mabait si Ate Carmela sa kabila ng pagiging aswang niya. Ate, wala ka po bang balak bumalik sa pag-aaral? Napag-usapan na rin namin yan ni Ronnie. Plano ko ngang mag-enroll sa ALS para diretso senior high school na ako pagkatapos. Aba, magandang ideya yan, anak. Hayaan mo. Ako nang bahala sa mga gagamitin mo sa eskwelahan. May naipon na rin naman ako, eh. Naku, Aling Margie, wag na po. May konting ipon din naman po ako kaya hindi na po kailangan yun. Carmela, iha, anak na rin ang turing ko sa'yo. Kaya hindi ka na iba sa akin.